Kaibigan, ikaw ba ay may balak na bumili ng isang property or gusto mong magbenta ng iyong property at nais mong alamin kung ano yung latest BIR zonal value? Sakto po itong vlog na to ay para sa iyo. Tara, samahan niyo po akong hanggang sa dulo at akin po kayong i-guide yung simple and step-by-step guide kung paano po natin malalaman ang zonal value. Okay, so I hope na magustuhan niyo itong ang aking vlog at ang channel na to ay inyo po na rin paki-share, like, and subscribe. And para ma-update kayo whenever na may bago po tayong upload, click nyo lang po yung notification bell. So, let us proceed now. So, sa inyo pong browser, itype nyo lang po yung www.bir.gov.ph and then idadirect po nyo kayo dito. Ito na po yung bagong itsura ng web portal ng BIR. Okay, so nag-celebrate na kasi sila ng kailang 128th anniversary itong August 2024. Kaya nagbago na kailang web portal and also yung kanilang logo. At anyway, all the same pa rin naman yung laman nito. May mga nadagdag lang siguro and mayroong tinanggal and mayroong lang nabago yung kanilang pwesto. So, sa ngayon ang ating main topic is about the zonal value. So, scroll down nyo lang po pababa. Till doon ka pa rin sa homepage, scroll down mo lang pababa, makikita mo itong mga quick links na ito. At nandyan na rin po yung mga iba-ibang links sa tax code, zonal value, BIR forms, and others. What we will tackle is about zonal value. Kaya ito po yung ating pupuntahan. Click nyo lang po yan. Okay? So, pagka-click nyo po yun, idadirect ka niya na dito. Okay, so ito na po yung zonal value ng BIR sa buong Pilipinas. Okay, so kung alam mo po yung RDO code, kung saan location yung property mo, much better. Kasi pwede ka nang dumirect doon. Pero in case na hindi mo alam, alamin nyo na lang po kung saan po yung province or yung location ng property. Halimbawa po, itong Revenue Region 1, yan sa Kalasyaw, Pangasinan. So, pag-click mo yan, lalabas lahat po ng Revenue District Offices under that Revenue Region 1. And for every RDO office, nandiyan din po yung mga municipality and cities na nakakasakop sa kanila. Okay, so scroll nyo lang po pababa yan mula Region 1 hanggang sa pinaka-last na revenue region ng BIR. Okay, so ang aking pinili na i-demonstrate sa inyo ay itong RR9A, which is Cabamiro or Cavite, Batangas, Mindoro, Romblon. At under this RR9A ay ilang district offices po yan at kasama po dyan yung RDO number 54A na siya kung pinili para gawing demo. Okay, bakit ko ito pinili? Kasi under this Revenue District Office, nandiyan yung mas maraming classification code na i-apply. Okay, so para po ating ma-download yan, i-click nyo lang po itong view RDO number 54A Excel. So lalabas na po yung pag-click nyo po yan, yan po yung lalabas after niyang ma-download. So atin lang po yan i-open at isi-save. So pag lumabas to sa screen nyo, i-click nyo lang po yung open. Okay, so ayan na po yung kanyang pinaka mismong folder na unzip na siya kasi zip file siya. Ngayon naka-unzip na siya, so click nyo lang po yung Excel na yon. So ito na po siya. So makikita natin dito yung different schedule of zonal value per department order. So hindi lang ilang beses silang nagkaroon ng revision. Ang latest revision nila is itong year 2021. Yan, kulay red. Okay, so makita nyo yung number sheet 11. So ito yung number title ng sheet. And then DO-20-21. So kaya ito 21 kasi it was revised noong October 23, 2021. Okay, so punta natin yung worksheet na kulay red. So ayan, naka-color code hindi siya kaya hindi na tayo malilito. Okay, so under this RDO, nandiyan po yung mga bayan na nasa sakupan niya, si Alfonso, Amadeo, Carmona,
General Emilio Aguinaldo, General Mariano Alvarez Indang, Mendez Nunez Silang. Sa city naman, Tagaytay City, Dasmariñas City, Imo City. So, yan yung mga nasasakupan ng RDO number 54A. Okay, so bago natin malaman yung zonal value ng isang property, kailangan alam mo yung location. Ito yung mga things that you need to consider. Yung location, alam mo kung saang province, alam mo yung municipality or city, and yung barangay or subdivision. Kasi may mga time po na magkaibang province pero same yung name ng municipality. Halimbawa, itong name ng municipality na to, meron din sa ibang province. Kapangalan siya, in other words. Maging, I think yung city hindi naman. Pero yung municipality, nangyayari yun, meron din ganoon. Halimbawa, yung San Rafael, meron sa Bulacan, pero may ibang province din na meron ding bayan ng San Rafael. And also yung barangay, lalo na yung barangay. May mga barangay na ang pangalan ay Poblacion 1, Poblacion 2, Poblacion 3. So, may mga ibang municipality din or city na may ganong kapangalan ng barangay. Next mo i-consider is yung vicinity. So, yung property mo ba is along the road or street or nasa looban siya. So, may kinalaman din yung vicinity ng property mo sa taas or baba ng value. Ito. Okay? And also, important din itong classification. Kailangan alam mo siya at yung pinaka-latest classification yan ay makikita mo sa latest tax declaration ng property mo na kinukuha ito sa assessor's office sa munisipyo kung saan located or situated yung property mo. Okay, so ito po yung mga classification code ng BIR. So, RR, yan po yung residential regular. PR, yan yung commercial regular. And so on and so forth. So, ayan. Hindi naman natin kinakailangan memorize yan, pero kailangan at least we know how to classify or identify yung ating property kung anong classification niya. Okay, pag agricultural naman, meron pa po tayong mga sub-classification. Depende kung ano yung nakatanim doon sa agricultural land na yon. So, pag hindi siya consider na commercial or residential, industrial or institutional, i-consider siya agricultural, ipili ka pa po dyan kung ano ang sub-classification niya. Okay, kasi hindi lahat ng agricultural land ay ginagamit for agricultural purposes. May mga i-consider sila na agricultural land pero ang nakatayo ay isang resort. Kaya pasture land lang, hindi naman talaga nagtatanim doon. Kaya ginawang fish. So, yan po yung mga classification niya. Okay, so we will consider that. Kailangan yan. Okay. So, ito na po yung mismong actual na zonal value na kinuha kung sample natin. Ito ay under the province of Cavite, City of Dasmariñas, Barangay Borol 3, Borol 3. Marami sigurong barangay itong Borol na ito. Baka may Barangay 1, Barangay 2, Barangay 3, and so on. So, ito muna tayo sa Borol, Barangay Borol 3. So, kapag ang property mo is located along the street or walang specific name ng street na nakalagay dito, so, ibig sabihin nun, lahat ng street within this barangay. Okay? So, ayan po. Makikita din natin dyan kung anong subdivision siya, kung condominium. So, nandiyan pa po sa baba. Nakita natin dyan yung mga iba't iba pang name ng subdivision under this barangay. Okay, so next na i-consider natin is yung vicinity. So yung property mo ba, kapag nasa all other street, hindi siya kasama dito sa mga barangay na mga subdivision na to, along the road ba, sa tabing kalsada or interior. So, consider mo din yan. And the next one is yung classification. So yung bang property mo ay regular commercial ba siya? Or regular residential, or industrial, or institutional, or agricultural. So, yung mga code na yan. So, yan lang po yung mga meron under this barangay. So, wala silang consider dyan na mga A1 lang yung nakalagay dito na agricultural land.
Okay, so ibig sabihin, nasa mga street na to, wala kang makikita diyang mga resort. Okay? Kasi A1 lang ito. Or wala ka rin makikitang parking slot dyan na kumbaga dineclare as parking slot lang ang isang property. So, let's take for example yung isang property na nasa tabing kalsada na isang regular residential. So, ang zonal value nun ay 7,200 per square meter. So, paano natin gagamitin itong 7,200 na to sa pag-compute ng BIR ng tax? Well, actually, kung ano tong zonal value ng property na to, tatimes mo lang siya doon sa pinaka-area, total area ng property mo. So, let's say for example, regular residential siya with a zonal value of 7,200 per square meter, i-times mo halimbawa doon sa 100 yung square meter total lot area ng property mo. So 72 times 100, that is 720,000. So hindi pa po yun yung babayaran mong taksa, baka himatay naman kayo kung ganun kalaki yung tax yun, hindi pa po. Yun po is one of the tax bases ng BIR. Yung zonal value mo, that's one. And then yung fair market value na makikita sa tax deck. And of course, the selling price. Okay? So whichever is higher among the three, yun ang magiging tax base ng BIR para ma-compute yung mo. So, yun, ganun po yun. Hindi ko pa dito i-discuss yung pagdating sa pagko-compute at hindi ko pa po alam yun. Pero ganun pa man, akin lang po kayong gina-guide about sa pag-determine ng zonal value ng inyong property. Hindi naman, not necessary naman gusto mong alamin, then magbebenta ka or bibili ka. At least, gusto mo lang kumuha ng idea din kung ano na yung zonal value ng isang property, maybe for future investment mo. So, it is very essential or important din na alam mo yung zonal value ng isang property or therefore, dapat alam mo rin kung paano ito i-locate or alamin. So, yan ang purpose ng aking vlog na ito. Okay, so sa mga hindi pa po masyadong marunong, pwede nyo naman pong i-comment na lang kung ano yung gusto nyong ipa-check kung ano yung zonal niya. Basta ibigay nyo sa akin yung mga importanteng kailangan ko, like kung saan yung location, yung classification niya, at yung vicinity niya. Yung tatlong yun. You have to give me the details para matulungan ko kayo, makuha ko yung accurate na zonal value nung gusto nyong ipa-check. Okay, and also, importante pala ito ito pong nakalagay dito, yan yung makikita kung yan ba yung latest. Okay? Versus dito po sa worksheet. Ayan. So, sila po yung latest kasi year 2021 po yan. Pag meron silang revision again this 2024, meron na labas ulit yan. Pero imbes sa 2021, 24 na yung nakalagay. Okay, so I hope na may natutunan kayo sa aking tutorial na ito. Kung may nais pa po kayong i-discuss natin or itakal natin sa channel na to, feel free to comment. And you can also check my other video about BIR at marami na po akong nai-upload dito. So, thank you and until next vlog. God bless po.